Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kalibugan ng banal Santa Maria, ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay manampalataya sa Diyos mula Kristo Jesus at maligtas sa anumang uri ng kapahamakan at tumulong sa ating kapwa. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula po sa Bagong Tipan o Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito sa mga taga-Efeso Kabanata 6, talatang 16 hanggang 17, ito po ang mensahe. Taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak ng kaloob ng Espiritu sa makatuwid ang salita ng Diyos. Papatuloy po natin 2 Tesalonica Kabanata 3, talatang 2 hanggang 3. Ito po ang mensahe. Idalangin din ninyo na kami ay maligtas sa buktot at masamang tao, sapagkat hindi lahat ay naniniwala sa salita ng Diyos. Tapat ang Panginoon, bibigyan tayo ng lakas at ililigtas sa dyablo. Papatuloy po natin sa kay Apostol San Lucas Kabanata 13, talatang 1 hanggang 3. Ito po ang mensahe. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo, samantalang ang mga ito ay naghandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, sa akala ba ninyo ay higit na makasalanan ang Galileo ito kaysa lahat ng ibang mga taga-Galilea? Dahil sa gayon ang sinapit nila. Hindi, ngunit sinabi ko sa inyo, taligdan at pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Marcos Kabanata 11, talatang 22 hanggang 24. Ito po ang mensahe. Sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Tandaan niyo ito. Kung sabihin nino man sa inyo sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalon ka sa dagat, na hindi siya nag-aalinlangan kundi nananalig na mangyayari ang sinabi niyang ito, at ito'y gagawin ng Diyos para sa Kanya. Kaya sinasabi ko sa inyo, anuman ang hilingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo yon at matatanggap nga ninyo. Pagpatuloy po natin sa mga kay Apostol San Pedro, 1 Pedro Kabanata 5, talatang ito po ang mensahe. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong kabalisahan sapagkat Siya ang kumukupkop sa inyo. Ipagpatuloy po natin sa 2 Korinto Kabanata 9, talatang 12, ito po ang mensahe. Ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang makatutugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pasasalamat nila sa Diyos. Ito po ang mensahe at salita ng Diyos sa linggong ito. Maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos sa kanyang mensahe sa pagbabahagi natin dito sa Bible Lights Promotions. Ngayon, paliliwanag ko po sa inyo mga mensaheng ito ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa tema na manampalataya sa Diyos mula kay Kristo Jesus at maligtas sa anumang uri ng kapahamakan at tumulong sa kapwa. Yan. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamumuhay na ito na tayo ay magkaroon ng malaking pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos mula doon sa kanyang bugtong na anak na sa Panginoon Kristo, at tayo ay hindi niya pababayaan sa pamumuhay nito. Ililigtas niya tayo sa anumang uri ng kapahamakan. Hindi niya tayo pababayaan na tayo ay mapahamak mula kalit-liitan at pinakamalaking uri ng kapahamakan. Sinasabi na tayo ay manampalataya na doon sa ating Panginoon Kristo at iaadyan niya tayo doon sa iba't ibang mga kasamaan at iba't ibang mga maaaring maranasan natin na hindi mabuti. So anumang kapahamakan o kasamaan na maaaring mangyari sa atin, ito ay haharangin at ililigtas tayo ng ating banal na Panginoon Kristo. Hindi niya tayo pababayaan
tayo ay bibigyan niya ng buhay sa pang-araw-araw nating pamumuhay hanggang buhay na walang hanggan, at ililigtas niya tayo dun sa anumang uri ng kapahamakan na maaaring mangyari sa atin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Kaya tayo ay dapat ay manampalataya ng Diyos. Yan ang nais ng ating banal na Panginoon Diyos. At maliban dyan ay idalangin natin yung ating kapwa-tao. Maliban sa tayo nananampalataya, para tayo ay nananampalataya para maligtas yung sa kapahamakan, tayo ay nananampalataya sa Panginoon sa Kristo, idalangin din natin yung ating kapwa para sila ay maligtas sa kanilang kapahamakan. Pwedeng sila ay liligtas ng Diyos sa anumang uri ng kapahamakan, atin silang idadalangin sa ating banal na Panginoon Diyos sa ating Panginoon sa Kristo. Sila ay aalagaan at protektahan ng ating banal na Panginoon Diyos. Tayo ay hindi pababayaan ng banal na Panginoon Diyos, sabagat tayo protektado niya sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo na binigay niya ng pagpapala na ating maging hari, at tayo ay kanyang gabayan sa pang-araw-araw natin pamumuhay hanggang sa buhay na walang hanggan. At ang nasaganap na paghahari na gagawin ng Panginoon sa Kristo at ng banal na Panginoon Diyos yan. Kaya gayunman ay dapat tayo ay magsisi sa ating mga pagkakasala. So tayo ay lumapit sa Diyos, pagsisihan natin ang ating mga pagkakasala, at idalangin natin sa Kanya na tayo ay iligtas sa anumang uri ng kapahamakan. Halimbawa, bumagyo, malakas yung bagyo. So tayo dumalangin na tayo may adjadya, tayo ay iligtas ng ating Panginoon Diyos. Idalangin natin na patawarin tayo sa pagkakasala, iligtas tayo sa anumang uri ng kapahamakan. Halimbawa yan, kaya nangyayari ngayon sa Israel at sa Gaza, na ayun may mga pangyayari na hindi natin inaasahan, maaaring dumating sa buhay natin, mga ganun na biglang may dumating na mga ganong klase ng mga terorista, tayo manampalataya na hindi mangyayari sa atin yun. Yan. At tayo magsisi sa ating mga kasalanan para tayo ay dinggin ng ating banal na Panginoon Diyos at protektahan niya tayo. At ngayon may digmaan, tayo maligtas din sa ganong klase ng mga digmaan, mga sakuna, yan, hanggang sa paghukom na gagawin ng ating banal na Panginoon Diyos, tayo ay kanyang ililigtas dito. Tayo ay hindi siyang parurusahan, kundi yung mga kagagawa na hindi mabuti. Tayo sumunod sa Kanya at tayo manampalataya. Kaya tayo ay manampalataya na lubos sa ating Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo. At maliban dyan, ay yung sinasabi, kapag hindi natin pinagsisihan niya, tayo ay mapapahamak sa ating mga pagkakasala. Yan. Kaya tayo dapat ay dumalangin sa Diyos na mapagsisihan natin yung ating mga pagkakasala para tayo dinggin at protektahan sa anumang uri ng mga maaaring mangyaring hindi mabuti sa ating pamumuhay. Yan. Kaya tayo ay manampalataya tayo na lubos at yan ay mangyayari sa atin. Kaya tayo ay dumalangin, hilingin natin ito sa ating banal na Panginoon. Kagaya nung sinasabi niya na kung paano tayo mananalangin sa Panginoon Diyos ng lubos, kagaya nung example doon sa Igos, no, na ganun tayo mananalangin sa Kanya para ibigay sa atin yung ating mga kahilingan. Gayunman, hindi sa pamamagitan ng pagsumpa, no, kundi sa pamamagitan na tayo protektahan sa mga kapahamakan at itidiringgin ng ating pananampalataya. Kung tayo may malaking pananampalataya, sinasabi doon na kapag tayo may malaking pananampalataya, sinasabi ng ating banal na Panginoon Diyos, kung tayo may malaking pananampalataya, tayo gagawin ng Diyos para sa atin yan, tayo puprotektahan niya sa anumang uri. Kaya ganun tayo mananampalataya para tayo ay laging ligtas sa pang-araw-araw nating pamuhay at mga darating na mga kasakunaan o mga kabalisan at mga anong uri ng kasama sa ating buhay. So ibigay natin yung ating sarili sa Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo, at iaadya na tayo sa mga kabalisahan natin sa ating buhay, sa anumang uri na maaaring tayo ay mapahamak at maging sa ating mga pangangailangan sa pang-araw-araw. Hindi niya tayo bumabayaan ng ating Panginoon Diyos sa mamagitan ba na Panginoon. So gagawin niya lahat para tayo ay protektahan at papalain sa ating mga pang-araw-araw. At maliban dyan ay tayo ay kung tayo naman ay may kakayahan ng tumulong tayo sa ating kapwa. Aside from tayo ay dumadalangin na tayo ay papalain ng pagprotekta, at kung tayo naman may kakayahan tumulong, tayo ay tumulong. Aside from tayo mananalangin, tayo papalain ng protektahan tayo at tayo pagkalooban ng mga pagkakataon. Kagaya na nangyari ngayon sa Gaza, hindi lamang proteksyon yung kailangan nila doon, kundi
pati na rin yung kanilang mga pangangailangan. So, dinalangin natin sa Diyos yung ating pangangailangan, protekta, at ipagkakadog na sa atin. Ngayon, kung tayo na may kakayanan ng tumulong tayo sa ating kapwa, at tayo ay manampalataya ng pagprotekta niya sa ating pagtulong. Kapagkat hindi lahat ng tumutulong ay hindi rin basta ligtas doon sa anumang uri ng kapahamakan. Kaya tayo ay, kahit tumutulong tayo ay dumalangin pa rin na tayo ay ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. Na tayo ay hindi pabayaan sa ating magkakawang gawa, na tayo ay makatulong sa ating kapatid. Halimbawa, yan ligmaan. So, yung ibang mga taga-UN doon, nadamay doon sa mga airstrike yata ron. So, ano yung problema nila ron? So, sila ay pininsala ng mga Hamas yata ano man nangyayari doon para yung mga humanitarian assistance ng UN doon nagka-problema. So, marami yung na-disgrasya sa kanila ron. So, kaya tayo manampalataya ng protekta ng banal na Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo para hindi niya tayo pabayaan. Hilingin natin ito na may malaking pananampalataya at may pagsisisi sa ating mga pagkakasala para tayo idinggin at gawin ng Diyos yung ating mga kahilingan na yan. So, ganun tayo dapat lumapit sa ating banal na Panginoon Diyos. So, yun. So, muli, sana ay nagabayan naman kayo ng pagbabahagi natin ng mabuting balita. Nagabayan naman kayo ng mabuting balita sa ating pananampalataya sa ating banal na Panginoon mula sa pagbabahagi natin din sa ating Bible Lights. At naway, patuloy tayong gabayan ng ating banal na San Maria ng kanyang kaliwanagan, ng kanyang milagro sa ating pagbabahagi nito at sa inyong pagkinig at pagtalima ng mabuting balita. So sana tayo magabayan ng ating banal na Santa Maria at tayo ay talimain sa pagtalima ng mabuting balita ito at tayo magkaroon ng kaligtasan. Yan. At doon sa interpretability ay tayo ay patuloy na magbabuklod dito. Gabay tayo ni Banal Santa Maria. Unawain natin ating mga reliyon. Makagabay tayo ng kapayapaan sa buong mundo. Tayo ay magkaroon ng kapayapaan ang bawat mga bansa at ang bawat mga lipi, wika. Yan. Tayo ay sa pamamagitan ng kakaisa ng bawat mga reliyon, ito magandang ehemplo para sa kapayapaan. At ang maliban dyan, yung CBCP, ang Vatican Church, patuloy niyo pagbuklorin na sa lato mula bansang Pilipinas at pagbuklorin niyo ang buong mundo sa pananampalataya sa Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At ganyan din ang Bible Lights Promotions ay patuloy sa buting kakayahan nito naway patuloy tayong gabayan ng Banal na Santa Maria sa pagbubuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At muli yung mga kapamahalaan mula bansang Pilipinas, kayo ay magabayan, maliwanagan ng Banal na Santa Maria at mula sa Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, at kayo ay mamahala ng mabuti, matuwid, makatarungan at tugunin niyo yung karapatan ng tao ng inyong mga nasasukupan. At lahat ng mabuti at makadiyos na mga hakbangin para mapagsilbihan nyo ang Diyos at ang mamamayan at ang pamahalaan sa inyong pagtalaga sa inyong mga tungkulin sa pamahalaan. Yan. At dito sa nangyayari ngayon na digmaan sa Israel at saka doon sa Hamas sa Palestina, sa Gaza Strip, ay naway maliwanagan kayo ng ating banal na Panginoon Diyos at umiral yung kapayapaan sa magkabilang panig. Sana kayo ay dumating yung punto na kayo magkapatawaran na sa nangyaring yan. Din ay yung magabayin kayo sa katarungan sa katarungan ng ating banal na Panginoon Diyos sa mga nangyayaring yan. At sana ay yung bawat isa ay yung Israel bigyan nito ng pagkakataon na tugunin yung karapatang pantao at Israel at maging mga Diyos. So wag idamay yung mga sibilyan at sila ay wag harangin yung mga yung kanilang mga pangangailangan sa pang-araw-araw na pagkain, tubig, inumin yan, mga gamot at yung mga tulong ng international community and United Nations, wag harangin. So sana sila ay
matulungan yung mga sibilyan at irespeto sila yung karapatan nila at hindi sila idawit sa digmaan. So yun. Ngayon, kung sila yung nagpapairal ng hustisya at hindi pa nila mapairal yung pakipag-usap sa kapayapaan at gusto nila ay umiral yung hustisya sa magitan ng kanilang digmaan, huwag idamay yung sibilyan. Gayun din yung Hamas, so huwag nyo itigilan nyo na yung terorista nyo bangin upang pumatay kayo ng mga inosenteng mga sibilyan. Sa ngayon ay sana kayo ay maliwanagan at inyong panagutan yung inyong mga krimen na ginawa at inyong pagsisihan yan. Gayun din naman ay sana umiral yung kapayapaan sa magkabilang panig. Sana umiral din yung pagkakapaturan. At i-release na ng mga maliwanagan i-release nyo na yung mga hostages. Huwag nyo silang pahirapan at huwag nyo silang patayin. Yan. Kayo ay maging isang mabuting sundalo na lamang at yung nakagawa sa inyo ng hindi mabuti na yan, sana kayo ay mapanagutan nyo yan. So yun, at muli, magandang hapon sa inyo lahat at magabi ng kapayapaan ng buong mundo ng ating banal na sanlibutan. Maliwanagan na lahat. So yun, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all.